Nako, eto na po mga karabin natin. Shocking to, nilantada, malawakang pasabog ito. Nagulantang lahat, kapapasok lang, maluwa. Tikiya, bumuelta na. Aba, yan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kabayan, eto pasadahan po muna natin ang mga nag-trending na balita dito po sa social media. Aba, eto po mga kababayan. Akala ko po kasi si Yusek Claire Castro lang ang may sinto. Oh. Akala nating lahat at nabudol tayo Oh, akala natin si Yusek Claire Castro lang ang nagpapakalat ng fake news, ang sinungaling. Oh, eto pala itong mama ito, itong mamang ito mga kababayan, sinungaling din. Oh, sabi niya dito sabi po dito ni Arnold Clavio, kung mawawala sa pwesto si Pangulong Marcos, magdiriwang ang mga manakaw sa gobyerno. Are you sure? Sigurado ka ba sa sinasabi mong yan, Arnold Clavio? Ikaw isa kang journalist, okay? Ikaw po ay Batikanong mamamahayag. Tapos maririnig ng taong bayan sa'yo yan? Kung wala na daw sa pwesto si Pangulong Marcos, magdiriwang ang mga magnanakaw sa gobyerno? Depende kung ang papalit ay magnanakaw din. Diba? Pero kung si BP Sara ang mapunta dyan, yari kayong lahat. Diba? Oh. Hindi ko alam kung saan hinuhugot ni Arnold Club yung kanyang reasoning patungkol dito sa kanyang pahayag na ito, Oh. Ikaw ba talaga ang nagsabi nito? Kasi parang ang talino mo namang tingnan, di ba? Ang linis mo namang tingnan. Oh, pero bakit ganito ka magsalita? Ay, nako. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Ayon po kay Pinky Paul Pela, may maleta rin kaya ito? Malamang, di ba? Sabi po ni Ronaldo Monares, bugok to or natapalan ng pera. Aba, patawa ka, papit. Sabi po ni Atenili. Sabi naman po dito ni Kaide J, ang presidente naming si BBM may puso, malasakit sa kapwa, may awa sa mga mahihirap, may prinsipyo at paninindigan, higit sa lahat bangag at may sayad. Parehas na po sila. Oh, pare-parehas na po sila. Itong si Arnold Clavio, si Claire, si PBBM. Nako. Sabi po dito ni Dats, this guy is preparing for the incoming Great Depression due to fuel crisis in the country. #maleta. Ayan na. Sabi po dito ni Fans, which one Arnold? Envelope? Collapsible bag? More maleta? So, yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito sa sinasabi ni Arnold Clavio, Hirap paniwalaan to Kung mawawala daw si President Bongbong Marcos Jr. sa pwesto, magdiriwang ang mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi kaya ngayon, simula nang maupo si President Bongbong Marcos Jr., talagang nagdiwang, masayang-masaya. Excuse me po. Masayang-masaya at sagana po sila. Oo, sagana po sila sa mga kurakot. Grabe. Yung mali-malita pa lang na binabalita. Hindi mo ba yun? Sa bagay, hindi naman kasi nila binabalita. Hindi naman kasi binabalita ni Arnold Clavio. Siguro, yung mga mali-malitang dinideliver. Diba? Teka lang So, hindi niya po binabalita yun mga kabayan. Maybe lang. Okay? Eto. Si President Bongbong Marcos Jr. Ayan, pasadahan din po natin to. Sabi po kasi dito sa Ang Balita ngayon. Eto, nagsalita po si President Bongbong Marcos Jr. at ang sabi niya po dito, ipinaalala natin sa atin, ng muling pagkabuhay na walang dilim ang magtatagal sa magpakailanman. At ang pananampalataya
ang magbabalik sa atin sa liwanag. Nako po. Ha? Grabe mga karibin natin ha. Ipinaalala sa atin na muling pagkabuhay, no? Na walang dilim ang magtatagal sa kadiliman. Nako po. Opo. Pagdating po kay sa pagkabuhay no ni Jesus, talagang wala, no doubt, talagang walang nagtatagal na kadiliman. Pero sa kadiliman po ng pamumuno ninyo, ilang taon na po tayo wala man lang progreso, di ba? Kasi madilim po ang inyong pamumuno. Madilim po ang pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. kaya nagkaganito ang ating bansa. Okay? Lahat na lang kasi ng sangay ng gobyerno ay halos lahat may korupsyon. Diba? Ang number one pa naman, diba? Korupsyon. Sabi nila, money is the root of all evil. Corruption is about money. No? Mali-maleta yan, mga kababayan. Kaya kung saan man mapupunta yung mga mali-maleta na yan, they are all evil. No? Yan ang totoo. Ngayon, sinabi kasi ni Saldico ng 18 na sundalo, dating sundalo, no? Na nagdi-deliver daw sila sa Malacanang. Ibig bang sabihin noon mga kababayan, mga demonyo, opo, mga demonyo ang nakatira sa Malacanang ngayon? Diba? Anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Jessa, ang liwanag ay galing sa Diyos. Ang pagsisisi dapat galing sa loob na may malinis na hangarin para sa pamilya, kapwa at nakakarami. It should come from within. Sa kaloob-looban mo dapat yan. Kusang loob mo. Hindi yung nagbabasa ka lang ng script, di ba? Di ba? Dapat kasi ang pagsisisi, no, ay kusang loob yan mga kababayan, no? Pero kung makikita mo si President Bongbong Marcos Jr. sa kanya pong mga speech, no, na ginagawa, yan na lang po yung example natin for the yung tinatawag niya kanina na it should come from within. Sa kaloob-looban mo, talagang sincere ka dapat, okay? Sa palagay niyo po ba yung pagsasalita ng Pangulo, sincere siya? Sa pagbabasa pa lang ng kanyang script, hindi na tama? Sincere ba yan? Kung ikaw ay sincere sa iyong mga sinasabi, with or without script na binabasa mo dyan, di ba? Maidi-deliver mo pa rin ng maayos ang iyong mga sinasabi. Pero hindi Ay, nako po, grabe. Ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? Just comment down below at syempre, eto na, pasadahan na po natin itong si Ma'am Malu Tikia. Pasok. Bagong Pilipinas na hindi naman natin nararamdaman at hindi naman natin nakikitang nagbabago ang Pilipinas. Why will you talk about legacy in an era where we are in crisis? No, ang sinasabi ko lang, mahirap yung ang legacy ang manggagaling sa leader, dapat manggaling sa taong bayan. Dapat ang taong bayan mismo ang magre-recall kung paano nabago ang buhay ko, buhay ng pamilya ko at buhay ng bansa. Ipapakita yung video na yan, no? Don't forget. So yun pala mga kababayan, dapat daw ang legasiya ay ang taong bayan ang nagsasabi, no? Hindi yung sila ang nagsasabi. Tama naman kasi tayo po ang nakakakita ng kanilang mga ginagawa. Yung mga ginagawa kasi nila, minsan hindi na po nila yan nakikita. Ang taong bayan po ang nakakakita sa lahat ng ginagawa nila, kaya nararapat lang na tayo po ang magsabi kung may legasiya ba or wala itong si President Bongbong Marcos Jr. Guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at heto na nga, pag-usapan natin itong si interview ni Professor Malu Tikia sa SMNI, no? Na sinita niya itong si PBBM kasi puro naman kasablayan itong mga ginagawa ng bangag na Pangulo. Sablay talaga itong mga pinagagawa niya.
Bakit ba siya sinita ni Malutikia? Kasi itong si Bongbong Marcos, no? Nagmamayabang siya sa kanyang legacy. Sabi ko, ano bang legacy ni PBBM? Sabi naman ni Professor Malutikia, hindi po maganda na ikaw ay nagmamayabang sa inyong legasiya sa panahon ng crisis. 'Di ba? Parang off siya. Sobra talagang may mali, no? Kung iisipin mo. Naghihirap na nga yung taong bayan. Nagrereklamo na ang taong bayan sa sobrang taas ng gasolina. Siyempre, tumataas rin yung mga bilihin, yung kuryente tumataas, lahat na lang ng presyo tumataas. Tapos ikaw, presidente ka, magmamayabang ka sa ligasiya mo? Akala mo naman may ipagmamayabang ka? Anong katangahan yan? Diba? Anong katangahan yan, BBM? So yan ha, pakinggan natin si Professor Malutikia. Sabi pa nga niya dito, instead na ikaw ay magmayabang sa iyong ligasiya, mas mabuti na lang kung gawan mo ng paraan na itong si Tatay Digong ay mapauwi dito sa Pilipinas. Mas magugustuhan ka pa ng taong bayan. Sa totoo lang. Diba? Tama naman eh. Tama naman. Kasi magmamayabang ka sa ligasiya mo na nakakagalit, yung ligasiya mong flood control. Ha? Kung ako pa sa'yo, pauwiin mo dito si Duterte. Tataas yung rating mo. Putang ina mong BBM ka. Nakakagalit eh. Parang sira ulo yung... Hindi ko na maintindihan. Ito yan ang pag-uusapan natin ha. Like, share muna itong video na ito. At i-subscribe nyo para kayong mga bago pa dito sa aking channel ay updated kayo ha. Walang bayad mag-subscribe. Okay? Mainit yung ulo ko eh. Umiinit yung ulo. Pati, unahin natin, pakinggan natin itong si Professor Malutikia, no? Itong nagmamayabang sa kanyang legasiya, itong si PBBM, sa gitna ng crisis. Wala talagang delikadesa tong presidente na ito. Ang sinasabi ko lang, mahirap yung ang legacy, ang manggagaling sa leader, dapat manggagaling sa taong bayan. Dapat ang taong bayan mismo ang magre-recall kung paano nabago ang buhay ko, buhay ng pamilya ko, at buhay ng bansa. At hindi ka nagsasalita tungkol sa legacy sa panahon ng krisis. Walang makakatanda ng legacy mo. Lalong maaasar ang mga tao kasi parang may disconnect. Diba? Dapat tao ang magsabi sa mga ligasiya mo, hindi ikaw ang magmamayabang sa legacy mo. Narinig po ninyo yung naging pahayag ni PBBM patungkol po doon sa kanyang legasiya na nag-aalala daw siya na baka mabura o maglaho ng susunod kung sino man ang papalit sa kanya. Kung agad na pong naisip po ninyo, Prof? Well, dalawang bagay lang yun, Admar, no? Ang isa, kung ang papalit sa kanya hindi niya kaalyado, at ang isa kung kaalyado, no? So pareho ang punto de vista niya, whether kaalyado o hindi, mawawala yung legacy. Ang pangalawa, ano kaya ang legacy na klarado na mawawala? Kasi pag tiningnan mo ang from 2022 to 2026 o 4 na taon, no, makikita natin ang bukod tangi lamang legacy diyan ay yung bagong Pilipinas na hindi naman natin nararamdaman at hindi naman natin nakikitang nagbabago ang Pilipinas. Correct. At pangalawa, yung supposedly siya lamang ang Pangulong lumalaban sa korupsyon. Nakita naman natin hanggang ngayon ay yung mahiya kayo na kampanya niya noong July 2025, wala naman talagang nangyari, no? Correct. At siguro ang ibabalik ko doon, sila ang mahiya kasi hanggang ngayon walang nakukulong, natapos na ang ICI, nagulo na ang Senate Blue Ribbon Committee, hindi mo maintindihan ang tinalagang ombudsman, at wala naman talagang nakakasuhan. Except siguro kung titingnan mo, merong tokenism na nangyari, may iilan na nakasuhan, pero yung talagang mastermind, hanggang ngayon hindi natin nakikita. Sino po ba yung mas mainam, ma'am, na magbigay ng pagkilala sa legasiya ng isang leader? Dapat yung Mismo ba tao. ang leader na kanyang bukang bibig na ito yung mga legasiya ko? Or hayaan yung taong bayan na kung ano yung tumatak sa kanya, yun na yung ano mo, Dapat performance mo? Tama yun, Admar, no? Katulad na rin ng nakaraan nating mga Pangulo, hindi naman yung Pangulo at hindi tamang panahon pag-usapan ang ligasiya sa panahon ng krisis. Ang dapat ang taong bayan ang magre-recall, magre-remember na ito ang mga nabago ang buhay ko, nabago ang buhay ng pamilya, nabago ang buhay ng bansa dahil sa mga sunod-sunod na programa. Hindi, why will you talk about legacy in an era where we are in crisis, no? Ang sinasabi ko lang, mahirap yung ang legacy, ang manggagaling sa leader, dapat manggagaling sa taong bayan. Dapat ang taong bayan mismo ang magre-recall kung paano nabago ang buhay ko, buhay ng pamilya ko, at buhay ng bansa. At hindi ka nagsasalita tungkol sa legacy sa panahon ng krisis. Walang makakatanda ng legacy mo. Lalong maaasar ang mga tao kasi parang may disconnect. Opo, So yan mga kababayan, naniniwala ba kayo dito sa sinasabi
ni Professor Malutikia, no? Ako talagang I really agree, no? Kasi nung panahon ni former President Duterte, hindi niya naman sinabing legacy niya yung build. Hindi niya naman sinabing legacy niya yung war on drugs. But the people, instead, no? Ang nagsalita na, nung panahon niya, nakakauwi po ka. Hanggang ngayon, mga kababayan, may nagko-comment pa rin sa ating mga kababayan. Sinasabi po nila, nakakauwi kami noon eh. Anong oras na kaming umuwi galing sa trabaho, no? Galing sa school, pero ligtas po kaming uwi sa bahay nang wala kaming inaalalang sa aming seguridad, di ba? Pag uwi. Pero ngayon, mga kababayan, iba ang nangyari. Nabaliktad, no? Lahat ng nararamdaman, okay? Lahat po ng nararamdaman ng taong bayan noong panahon ni former President Duterte, ngayon nabaliktad po. We don't feel safe, no? Hindi po tayo hindi po natin maramdaman na ligtas ba tayo? Lumabas tayo ngayon? Di ba? There is always a thought, no? Na at the back of your head, na nagsasabi na, ligtas ba ang anak ko? Na uuwi mamayang gabi? Ligtas ba ako? Pag umuwi ako galing sa trabaho? Ano kayang mangyayari sa akin pag lumabas ako dito? Diba? Parang yung mga ganun mga, diba? Mga thinking. Because, nasanay tayo Nasanay po tayo sa panahon ni former President Duterte na without any, no? Napag-aalala, no? Hindi ka na worry, no? Hindi ka na worried na lumabas, umuwi sa bahay nyo kahit anong oras. So yan, mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below at syempre wag pong kalimutang i-like ang video ito. Maraming salamat po.